Sinadya ni Jedy na itulak ng malakas ang pinto upang magulat ang kaibigang tila lagpas-lagpasan ng tingin sa tibing bukas. Ngunit bigo ang dalaga. Bumuelta ng joke si Maricel Soriano na sinigundahan ni Cesar Montano ngunit ni hindi natinag ang kaibigan. Sumusukong nilapitan niya ito. Nakakatuwa yung linyahan ng mga bida, bakit hindi ka natatawa? Tanong ni Jedy sa nakakunot noong si Micaela. Hindi pa rin nabura ang mga gitla sa pagitan ng mga kilay ng dalaga nang ituon ng atensyon sa kaibigang hindi niya namalayang nakapasok na pala sa loob ng kanilang inuupahang apartment. Saan ka galing? Tanong ni Micaela sa nailing na kaibigan. Sa halip na sumagot, pinatay nito ang DB. Oh, bakit mo pinatay? Tanong muli ni Micaela. Muling hindi sumagot si Jedy. Tuloy-tuloy sa karugtong na kusina. May ginawa. Nakarinig si Micaela ng ilang pagtunog ng plato at tasang babasagin bago tumawag si Jedy na dumulog na sila sa hapag. Tila hindi pansin ng nakahain, uminom agad ng orange juice si Micaela at tumitig sandali sa platong wala pang laman bago bumuntong hininga. Sinandokan ni Jedy ang kaibigan ng kanin galing sa rice cooker bago inasikaso ang sarili. Akmang kukuha ng ulam nang mapansing hindi pa rin kumikilos ang kasalo. Oh, sige. Sabihin mo sa akin kung anong bumabagabag sa loob mo na kahit magpatawa si Maricel Soriano at Cesar Montano sa show nila, hindi mo magawang ngumiti. Sumusukong wika ni Jedy. Napahilot si Micaela sa kanang sindido. Pagkuway, tinuon ng mata sa ulam na adobong baboy at kare-kare. Walang ganang sumandok ng adobo ngunit hindi muna sumubo. Hindi gumana kay mama yung dahilan ko. Luluwa siya dito next week. Tila sumusukong umpisa ng dalaga. Napasandal si Jedy, maging siya tila nawala ng gana sa pagkain nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Siya lang? Tanong ni Jedy maya-maya. Umiling si Micaela. Kasama yung... Hindi na natapos ni Jedy ang sasabihin. Tumango si Micaela muli bilang pagsagot. Wasak ang balag ng patola. Hindi maiwasang wika ni Jedy. Hindi umimik si Micaela, ngunit lalong nabaka sa muka ang pag-aalala. Anong balak mo? Tanong ng kaibigan sa problemadong dalaga. Hindi ko pa alam eh. Yung huling sulat ni Olive, nagme-maintenance na daw ang mama. Kakaumpisa lang nitong nakaraan. High blood. Kaya hindi pwedeng bugnutin o sumama ang loob na hindi rin makatutulong sa naiisip kong paraan. Ani Micaela na nilaro-laro ang ulam sa plato. Alam mo, 28 ka na. Kaya mo na sigurong panindigan yan. Hindi naman habang panahon sunod-sunuran ka sa utos ng mama mo. Tama na yung hindi mo natuloy ang pangarap mong kurso at karera. Labas na yung personal mong buhay rito. Payong paliwanag naman ni Jedy. Saglit tinuon ni Micaela ang paningin sa kawalan bago marahas na bumuntong hininga. Alam mo, tama ka. Buong buhay ko sumusunod ako sa kanya. Lagi akong umaayon sa gusto niya. Napaka-boring ko na nga eh. Kahit gusto kong mag-disco, gusto kong mag-bowling, hindi ko magawa. Paano? Kailangan ganitong oras na sa apartment na ako dahil tatawag siya sa tinaktang oras. Kahit nasa Maynila ako at nasa probinsya siya, monitor pa rin niya ako. Natutulig na nga si Aling Melin sa kakulitan ng mama tuwing tatawag siya sa telepono. Tama ka. 28 na ako. For once, gawin ko naman yung gusto ko. Mahabang tura ng dalaga sa tumango-tangong si Jedy. Naman, pagdating ng mama mo rito, kasama yung gusto niyang ipakasal sa'yo, manindig ka. At sabihin mong, hindi mama, ayokong magpakasal sa mistisong bisugo na yan. 28 na ako. Kahit tumanda akong dalaga, carry bells lang. Kesa naman hindi ako maging masaya sa piling niya. Hindi ko siya mahal. Wala akong libog sa kanya kahit pilitin ko. Kaya mama, I'm sorry. Magmamadre na lang ako. Eksaheradang litanya ni Jedy sa nagusot na mukha ni Micaela. Seryoso? Iyan talaga yung sasabihin ko kay mama. Gusto mong hambalusin ako ng yantok nun? Kontra ng dalaga sa natawang kaibigan. Charmander lang naman.
Pero pwede mong i-recycle, bahala ka na. Kindat ni Jedy sa nailing na si Micaela. Nang mag-umpisang sumubo ang dalaga, ang walang ganang wisyo sa pagkain kanina ay napales sapagkat namilog ang mga mata nito. Litong sumubo muli bago napatingin sa adobong isa sa ulam nila ngayon. Kumutsara pa at walang kanin na tinikman ang ulam. Nangyari? Napapantastikohang tanong ni Jedy sa tumangotangong dalaga. Uminom muna si Micaela bago sumagot. Hala sa mo binili to, ang sarap! Pakli ng dalaga bago sa kare-kare naman sumandok. Kay Aling Pilomena, bakit? Takang tanong ni Jedy, ngunit hindi sumagot si Micaela. Sinabing tikman na lang niya, na agad naman niyang sinunod. Tulad ng reaksyon ni Jedy, namilog rin ang mata ng kaibigan. Magana silang kumain, nakalimutan ng pinag-uusapan saglit. Kapwa nagtataka sapagkat sanay silang patsyam o patsambahan lang lagi ang luto ng matandang may-ari ng karenderya sa kabilang ibayo. Ano't nagkalasa at sumarap ang tindang ulam nito. Pre gising. Bulong ni Nato sa binatang himbing sa pagtulog, ngunit nagising din naman agad. Bakit? Tanong nito na pupungas-pungas na bumangon. Papasukin ka na naman ng aswang. Nakangising sagot nito na hindi pa rin nilalakasan ng boses. Tinuro ang siradurang kusang gumagalaw, dahilan na may nagtatangkang pumasok sa labas ng kwarto. Nailing si Emmet. Natatawang lumayo naman si Nato. Inabot ang maliit na supot ng asin sa lalaking natawa ng mahina bago tumayo sa katring kinahihigaan. Binuksan niya ang pinto. Sinilip lang ang nasa labas niyon. Nakita pa niyang naglalakad na palayo si Mila. Maigi na lang talaga, pinalitan nila ang seradura niyon nang hindi pinapaalam sa mag-ina. Kung hindi nila gagawin yon, mapipikot ng wala sa oras si Emmet. Kursonada kasi ito ng nag-iisang anak na babae ni Aling Pilomena, si Mila nga. May kapatid itong lalaki, panganay at may asawa na nakatira sa kabilang ibayo, isang tricycle driver. Ngunit sa karenderya na mag-ina, madalas kumakain. Masasabi ni Emmet na marahil ito ang nasa tamang hulog na hindi kinakampihan ang mag-ina sa nais at nakakakilabot na gawi. Paano'y hindi lang isang beses siyang pinasok ni Mila, ang tinatawag ni Nato na aswang, sa kanilang silid upang pikutin. 2 beses pa na sa awa ng Diyos ay hindi natutuluyan. Unang beses, pangalawang buwan niya bilang boarder sa mag-ina. Nag-iinuman sila noon ni Nato sa karenderya. Dahil may pasok pa siya sa pabrika kinabukasan, hindi tulad nila Nato na tapos na ang kontrata sa construction at walang gagawin o sasadyain kinabukasan. Nauna na siyang tumuloy sa sila nilang dalawa. Nakainom siya ngunit hindi siya lasing. Kaya nang maramdaman niyang may tumabi sa kanyang amoy far away na lotion, yung isa sa mga signatured brands ng Avon, napapalikwa siya. Nawala ang lasing niya at nanakbo palabas ng kwarto. Nagtaka pa si Nato nang muli siyang tumabi rito sapagkat wala pang 5 minuto siyang nagpaalam at nawala. Binulong niya ang dahilan na kinatawa ng kaibigan at ilang kainuman nila. Pre, ingat ka dyan. Balita ko mahilig sa gwapo yang si Mila. Alam mo bang ilang boarders na rin ang lumayas dyan sa inyo? Kaya walang tumatagal na boarders yang mag-ina. Si Miko na lang nga ang nahihiya sa nanay at sa kapatid niya kaya bumukod na rin yun. Anang isang kainuman nilang may edad na kay Emmet. Nailing ang binata na muling tumagay. Saglit pang sinilip si Aling Pilomena na nagkakaskas ng kalderong ginamit sa kusina nito. Malakas ang volume ng TV. Abala ito sa panonood ngunit hinihinaan pa rin nila ang usapan. Balita ko nga, yung nasirang tatay ni Mila, gwapo yun. Napikot lang daw ni Aling Pilomena noon, kaso si Miko lamang ang nagmana ng kagwapuhan ng tatay niya. Kita mo naman si Mila, kamukha ng nanay niya. Mukhang undin. Nakatawang hirit pabulong ng isa, na kinahagalpak ng ilang nagiinuman. Hindi makawang matawa ni Emmet, sa halip nailing siya ng sunod-sunod.
Nakakapanghinayang kasi ang upa kila Mila. Napakamura, halos triple ang baba sa mga kalugar nitong paupahan. Minimum lang siya at nagpapadala pa sa pamilya sa Pampanga. Ngunit ayaw naman niya mag-asawa ng hindi niya mahal o hindi kursonada man lang sana. Hindi naman siya mapili sa babae kaso'y sana naman hindi yun tulad ni Mila. Nang sumilip si Mila sa kanilang direksyon, tila siya kinilabutan ng kumindat ito sa kanya. Pag-uway tumalikod, basa pa ang buhok nito, halatang bagong paligo. Tangina kahit lasing ako, hard pass! Natatawang wika ng isa naman na muling kinabunghalit ng grupo. Ang pangalawang beses naman ay silang dalawa lang sa bahay, hindi umuwi si Nato. Ang nanay nito namalengke ng maaga. Galing siyang banyo nun, nagbawas ng punong pantog, nang hatake ng dalaga sa kusina. Nagpumigla siya at balak sanang sumigaw ngunit naalala niyang baka lalo lamang gumulo ang sitwasyon. Isa pa, siya'y lalaki. Babae pa rin ang papaniwalaan kung sakali. Ayaw pa niyang mag-asawa, lalo at kung si Mila lang din naman. Maingat niyang tinulak ang nanunulis ng uso nito sa kanya. Sinakyan niya sandali. Sinabi niyang mauna na ito sa kanyang silid at magmumumog lamang siya. Pinola-bola pa niya na agad namang kinagat nito. Nang makatalikod ito, kumari pa siya ng takbo palabas sa compound. Hindi siya pumasok sa bahay kahit umaga na. Tumambay siya sa tindahang malapit at sumabay na kay Nato nang makita itong pauwi na at lasing. Kahit may tama ng alak, tawa pa rin ito ng tawa sa mga kinuwento niya. Mula noon, naging mas maingat na lang siya. Hanggat maaari, iwas siya sa dalaga. At upang makasiguro nga, ay pinalitan nila ang doorknob upang maging safe ang lalaki kapag nahihimbing ng tulog. Araw ng linggo, walang pasok sa pabrika si Emmet dahil maaga siyang nagising sa pagtatangka nga ni Milang buksan ang pinto. Hindi siya nakatulog na. Naisip niyang maglaba na lang ng mga damit. Isa pa, gising na rin naman si Nato, nagkakape na sa karinderya. Patungo na siya sa labahan nang mapansing hindi ata nakahilera ang mga kaldero ni Aling Pilomena. Anong oras na? Mag-aalas 6 na din. Lumapit siya kay Nato na nagkakape. Nagtanong, Nako pre, masakit raw yung ulo. Si Mila nga yung namalengke kanina eh. Naabutan ko pang naglalabas ng karne sa freezer. Ayun, busy. nguso nito sa dalagang naghihiwa ng mga kulay na gagamitin. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Kahit naman ganoon ang mag-ina, hindi naman nagpakita sa dalawang binata ng kaswapangan at kagaspangan ng ugali sila Aling Pilomena. Kahit late sila magbayad ng renta, ayos lang. Minsan nga, hindi na sila sinisingil kapag kumukuha sila ng ulam. At madalas, libre ang ulam nila dahil hindi nga nag-uulit ng tinda ang matanda. Madalas pa, maraming tirang ulam ang matanda. Hindi nga kasi masarap. Marahil nakasanayan na lang ng ginang na magluto upang makapaglibang-libang. Tinabi ni Emmet ang laundry basket na dala sa isang bahagi ng labahan at kinuha ang isang apron. Tinanong siya ni Nato kung anong gagawin niya. Sinabi niyang siya ang magluluto. Ito naman ay tumulong kay Mila sa paghihiwa ng mga gagamitin. Nang mag-angat ng muka ang babae mula sa ginagawa, sinabi ng dalawang lalaking tutulungan siya. Namilog ang mga mata ni Mila sa tuwa. Akmang yayakapin si Emmet ngunit si Nato ang hinarang niya. Bago patay mali siyang hinarap ang kalan. Hindi nagawang sumingit ni Mila sapagkat humaharang si Nato. Kunwari, upang hindi malapitan nito ang kaibigan. Natatawa si Nato ngunit pilit na lang inaliw sa kung anong mga gagawin pa. Napipilitang tinuro na lang ni Mila ang ilang gulay at karne na aataduhin. Mabilis gumalaw si Emmet. Bago mag-alas 10, nakahilera na ang mga kaldero ng lutong ulam. Adobo, kare-kare, putsero, sisig, sinigang na bangos at lumpiang Shanghai. Nasisiyahan niyang minasdan ang mga putaheng naluto. Na-miss niya talaga ang kusina. Marunong sa kusina talaga ang binata ngunit dahil laging pagod, ninais na lang niyang pagtiyagaan ang kung anong meron.
at kahit kailan hindi nagtangkang makialam sa kusina ni Aling Pilomena. Ngayon pa lang, kabastusan kasi iyon para sa matanda. Isa pa dahil ilag nga siya kay Mila, kaya sa 5 buwan na pagstay niya sa boarding house, hindi nalaman ng mag-ina, maging ni Nato, na marunong at masarap siyang magluto. Pre, sana nakita mo kung paano nagsilingunan kay Mila yung mga kumakain sa karinderya. Sarap na sarap sa luto mo. Tinatanong nga kung sino yung nagluto. Tahimik lang si Mila. Nakaw, lalong huhulihin ka sa lambat ng mag-inang yan. Ikaw pala ang hinahanap nilang magpapayaman sa kanila. Nakatawang pagbabalita ni Nato sa lalaki nang sundan niya ito sa likod bahay kung saan siya naglalaba ng damit. Nailing lang si Emmet. Kahit bayaran siya, hindi siya papayag na magluto kay Mila. Delikado yon. Baka isipin pa ni Mila, tinatangi na niya ito. Ayos naman ang kita niya sa pabrika. Nag-iipon lang siya. Balak niyang mag-abroad. Pangarap niyang magtayo rin ng munting kainan balang araw, pero hindi sa Maynila. Sa probinsya nila. Wala lang talaga siyang puhunan pa. Nako pre, hard pass. Aniya naman na kinatawa lalo ni Nato. Diba may nanliligaw sa'yo, si Efren? Bakit hindi na lang yun yung kontratahin mo para magpanggap na jowawis mo? Suwestyon ni Jedy sa kaibigan. Kasalukuyan silang namimili ng ilang gamit para sa bahay. Share ang dalawa sa lahat dahil parehas piniling bumukod sa kani-kanilang pamilya. Upang maramdaman ang pakiramdam ng pagiging independent, nagkasundo ang dalawa na mangupahan malapit sa kanilang opisina. Hindi na sila mawili sa pagpasok, makakauwi pa sila ng maaga. Malapit pa sa mga gimikan at ilang pasyalan. Pinasok lang ni Jedy si Micaela sa opisina nito. Si Micaela kasi ay sa probinsya nakabase. Kasama sa bahay ang ina nito at ang isang pinsang sa kanila na lumaki. Bata lang ng 5 taon kay Micaela. Mula nang mamatay ang kanyang ama, naging mahigpit si Aling Glenda sa nag-iisang anak, lalo at babae pa. Naging mahirap at matagal na proseso ang paghingi ng pahintulot ng dalagang bumukod at sa Maynila magtrabaho. Nang alokay ni Jedy isang araw sapagkat madaming posisyon ang open for hiring. Nagkadramahan pa, nagkaroon ng samaan ng loob, bago tuluyang payagan ni Aling Glenda ang anak, napakawala ng tuluyan. Ngunit napakarami namang kondisyon ang binigay ng mama ni Micaela sa kanya. Kahit abala ito sa munti nilang pawn shop sa probinsya, hindi nakakalimutang tawagan at alamin ang mga nangyayari sa buhay ng nag-iisang anak. Naisip ko na din yan, kaso nung one time na sinubukan ko makipag-date kay Efren, na-turn off ako. Date pa lang pero parang gusto niya agad ako lamasin. Panay hawak sa braso ko, sa hita, walang paalam. Nung nakasakay na kami sa jeep, alam mo ba, umakbay agad sa akin, kinabik ako. Diyos ko, parang kinilabutan ako na hindi ko mawari. Isa pa, hindi ko siya type. Baka mamaya mag-take advantage lalo. O kaya baka mamersonal, mabuking pa ako ni mama. Nakasimangot na tuloy-tuloy na sagot ni Micaela. Ikaw ba, may napipisil ka ba sa mga kaibigan o kaopisina natin na willing bayaran at magpanggap na alam mo na sa gusto kong setup? Tanong ni Micaela nang hindi magsalita si Jedy at naging abala sa pagpili ng mga karneng nakahilera sa meat section. Meron sana si Tobias. Kaso balita ko may dinidate na raw yun ngayon. Di ba nga nagpalipad hangin sa'yo yun dati? Ani Jedy na hindi tumitingin sa dalaga. Naku, baka maunsyami pa yung dinidate nun ngayon. Gusto ko sana yung single, yung walang komplikasyon. Nakakainis si mama. Kung hindi niya ako minomonitor araw-araw, di sana'y marami akong nakakasalamuhang tao at nagiging kaibigan bukod sa'yo. Magdadalawang taon na ako dito sa Maynila. Puro office mate lang natin ang acquaintance ko. Nadidismaya sa sariling reklamo ni Micaela. Nang makatalikod si Aling Pilomena, saka nagmamadaling tumalila si Emmet,
palabas ng compound. Napanatag lang nang maglakad na sa kahabaang kalsada. Tumungo sa waiting shed at nag-abang ng jeep na siyang dadaan sa pabrikang pinapasukan. Pinagsisisihan niya ngayon ang pagmamagandang loob na magluto para sa matanda ng araw na yon. Paano'y may ilang nagtanong at naghahanap ng salarin. Kaya naman napagbigyan niya ulit ng isang beses. Linggo pa rin hanggang sa magdalawang beses tuwing linggo na wala siyang pasok. Hindi talaga kakayanin kung dadalasan sapagkat maraming gawa sa pabrika nila at hapong-hapo siya tuwing umuuwi. Hindi na nga niya magawang maglinis ng katawan. Ang nais niya ay matulog. Kahit pa inaalok siya ni Aling Pilomena ng libreng upa upang magluto para sa karinderya, hindi niya talaga kakayanin. Masipag siya, oo, ngunit ayaw naman niyang abusuhin ang katawan. Ito na lang ang puhunan niya. Minsan pa nga, parang nagpanggap si Aling Pilomena na masama ang pakiramdam, kaya kinatok siya ni Mila at pinakiusapang magluto. Mula noon, hindi na siya nakakabawi ng tulog kapag linggo. Laging kumakatok ang dalaga. Tila ba sadya siyang iniistorbo. At inis na siya. Isa pa, ay lalong sumisikasig si Mila na siya ay kulitin. Pakiramdam nga niya, iniisip na ng babaeng kursonada na rin niya ito sa pabor na binibigay niya sa karinderya ng nanay nito. Kahit ayaw niya, kailangan na niyang lumipat ng boarding house. Maghahanap na siya sa linggo. Bahala na. Morning, Aling Pilomena. Anong ulam ngayon? Tanong ni Jedy na iniisa-isa ang mga kalderong nakahilera. Nginitian siya ng matanda at sinabi ang karaniwang ulam. Ang anak nito ang umistima sa dalaga sapagkat abala ang matanda sa paggagayat ng pinatuyong dahon ng gabi. Nang maituro ang naibigang ulam, agad namang binalot ni Mila. Miss, tumatanggap pa kayo ng order. 2 ulam lang sana. May bisita kami kasi sa darating na linggo. Yung ano sana, yung nagluluto pag linggo. Magalang na tanong pakiusap ni Jedy sa napangiting babae. Yung boyfriend ko ba? Ano bang papaluto mo? Ani Mila na kinaasim na mukha ni Nato na nagkakapedi kalayuan. Maging ang 2 tropa nilang driver na nataong kumakain sa karinderya ay nangasim rin ang mga muka. Igado sana o kaya adobo. Kare-kare, alin sa 3? Bahala ka na, magkano ba? Tanong ni Jedy. Agad nagkasundo sa presyo ang dalawa. Nang matapos at nabayaran na ni Jedy, umalis na rin ang dalaga. Nang makalayo na si Jedy, saka lang nagsalita si Nato. Nakaw, Mila, mali yan. Pinapamarali mong syota mo si Emmett kahit hindi. Baka magalit yun. Pangungonsensyang sita ng lalaki sa umingos lang na babae. Doon din naman yun pupunta. Para kipat pumapayag siyang magluto dito pag day off niya. Ibig sabihin nun, tinatangin na niya ako. Sagot ni Mila sa nailing na si Nato na tinuloy na lang ang pagkain. Bahagya pang nilakasan ng dalaga ang pagsasalita upang iparinig sa 2 driver na natawa sa pagsita sa kanya ni Nato. Araw ng linggo, maaga pa lamang ay gising na si Micaela, naglilinis ng sala at kusina. Tumawag ang kanyang mama na bumiyahe na raw sila ng gabi, kaya malamang hindi aabuti ng tanghali. Narito na ang mga magulang, kasama ang pinagtutulakang lalaki nito sa kanya. Kasalukuyang nagpapalit ng tapete ng lamesa si Micaela nang bumukas ang pinto ng sila ni Jedy. Ang paghihikab nito ay natigil nang makitang nag-iba ang ayos ng ilang kasangkapan. Mas naging organized at tila kumikinang ang sahig na kulay pula. Tanda na may nagpasada ng pronto. Taray, aga mo naman, excited ka sa fiancé mo. Biro ni Jedy sa tumingin lang sa kanya ng masamang dalaga. Charmander lang. Ito naman. Nga pala, nagpaluto ako ng ulam kaya dessert na lang ang problema natin. Sabi mo,
Madadala sa masarap na pagkain ang mood ng nanay mo, kaya sinigurado kong yung nagluluto pag Sunday kay Aling Pilomena ang yayari ng ulam natin mamaya. Ako na rin ang bibili ng dessert at inumin pagkadaan ko doon para maasikaso mo sila. Mahabang wika ni Jedy na tila nahihiyang umupo sa bagong palit na cover ng sopa. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Micaela bago ngumiti at nagpasalamat. Wala silang nakuhang lalaki na maaaring magpanggap na nobyo nito. Sinukuan na rin nila ang planong iyon. Naisip ni Micaela na dapat manindigan siya, ano't ano man ang mangyari. Hoy! Hindi ka bibitayin. Don't worry, malulusutan mo yan. Anito sa dalagang halata sa anyo ang pangamba. Isang linggo na itong balisa. Maging siya naawa na rin dito. Alam niya kasi kung gaano nito kamahal ang nag-iisang magulang at masunurin nitong anak. Ngunit may mga bagay talaga na hindi mo maaaring isuko. Ano't ano pa man ang maging hadlang. Kung siya man ganon din ang kanyang gagawin. Pasado 10:00 na nang matapos si Micaela sa kanyang ginagawa. Kakalabas lang ni Jedy sa banyo dahil naligo. Akmang susunod ang dalaga nang may mga katok siyang naulingan. Nagkatinginan na magkaibigan. This is it, best friend. Kaya mo yan! Ani Jedy na nanakbo na patungo sa silid nito. Napaantanda pa ang dalaga bago tinungo ang pinto. Ang nagpapaypay ng abanikong mama niya ang unang bumati sa kanya. Sa likod nito ang mistisong si Alfred, anak na binata ng isa sa mga amiga ng kanyang ina. Tipid ng ngiti ang binigay niya sa kanyang ina bago inabot ang kamay nito. Nagmano, tinanguan niya lang ang lalaking sa may kanipisang puting t-shirt niyang basa ng pawis na patingin, kung saan humakab ang anyo ng itim niyang bra. Nang itapon nito ang mata sa kanyang muka ay napakindat pa ito na lalong kinaasiwa ng dalaga. Nakita niya ito dati isang beses nung siya ay umuwi. Bata-bata pa siya noon at natatandaan niyang hindi niya talaga ito hinangaan o anuman. May pagkamaangas kasi ito. Panay kwento ng kotse, ng mga gimmick. Nung inutos ng kanyang ina na pakiharapan niya ito, ni walang spark nung unang pagkikita nila. Lalo na ngayon, mistiso lang talaga at may kaya. Hanggang ngayon, naaantipatikuhan pa rin siya. Kaya siguro bisugo ang binansag niyang codename dito. Dinulutan niya ng maiinom ang mama niya at si Albert na tila hindi mawalay ang mata sa kanya. Lalo siyang naasiwa. Lumabas si Jedy na nakabihis na at bumati sa kanyang mama at kay Albert bago sinabing kukunin ang ulam na pinaluto at mamimili na rin ng dessert. Parang gusto tuloy ni Micaelang sumama. Kung hindi lang talaga nanay niya ang kanyang iniestimo ngayon at si Albert lang, iiwan niya itong mag-isa. Tumabi ang dalaga sa ina ngunit inutos nitong kay Albert tumabi. Nagdahilan siyang hindi pa siya naliligo ngunit mapilit ang kanyang mama. Bantulot siyang umupo, isang dipa ang layo sa lalaki. Napangiti naman ang kanyang ina. Pag-uusapan natin ngayon ang pagre-resign mo sa trabaho, sasama ka sa amin pa uwi upang malakad na ang kasal nyo. Walang paligoy-ligoy na bukas ni Aling Glenda ng usapan. Nag-umpisang panlamigan ng katawan ng dalaga. Kumakabog pa ang kanyang dibdib sapagkat anong oras mula ngayon, sasagutin niya ang ina nang hindi. Sana lang talaga hindi siya maiyak upang maipagtanggol niya ng maayos ang sarili. At sana hindi atakihin ng high blood ang kanyang ina. Aalis ka? Tanong ni Mila sa natigil sa paglalakad na si Emmet. Sinabi niyang day off niya. At oo, may pupuntahan siya. Gusto mo samahan kita? Tanong pa nito na kinailing ng sunod-sunod ng lalaki. Kaya nga siya aalis upang hindi ito makita ng ilang oras. Maghahanap kasi siya ng paupahan. Naipagpasalamat niyang may dumating na ilang customer. Tuluyan siyang napakawalan nito. Siyang pagkakataon ng kanyang sinamantala upang tuloy-tuloy na sa paglalakad. Nainggit siya kay Nato na mahimbing na natutulog sa silid nilang dalawa. Hindi niya iyon magagawa.
paano'y panay katok sa kanya ni Mila. Palabas na siya ng compound nang masalubong si Jedy. Malayo pa lang ay tinawag na ito ni Mila at sinabing kunin na ang pinalutong ulam para hindi gaanong lumamig. Napasimangot si Emmet. May hindi siya gusto sa ginawa ni Mila. May nagpapaluto na pala ritong ibang tao. Tumatanggap na ng order na hindi kinukonsulta sa kanya. Paano kung hindi siya pwedeng magluto ngayon? Anong mangyayari? Pipilitin ba siya o sadyang asang-asa lang talaga ang mag-inang hindi siya makakatanggi sapagkat nakatira nga siya sa poder nila? Hindi maaari ang ganito. Kailangan niya na talagang makaalis sa poder nila Mila. Dahil malapit lang ang lugar sa pabrikang tinatrabahuhan, naglakad-lakad si Emmet. Umaasang may makitang wanted boarders sa mga kalsadang daraanan. May kainitan ang tanghaling iyon. Naisip niyang bumili ng maiinom sa magbubukong nakikita di kalayuan. Patawid na siya nang makita ang babaeng nagkakandahirap sa pagbubuhat ng 2 kaldero. Natandaan niyang ito ang nagpaluto ng mga ulam kay Mila. Napabuntong hininga si Emmet bago sinalubong ang babae. Nagpakilala at inalok ng tulong. Bagamat nag-alinlangan, saglit siyang pinagmasdan nito bago ngumiti. Kinuha niya ang 2 kaldero. So, ikaw pala yung boyfriend ni Mila. Kaya pala tuwing linggo lang masarap ang tinda nila. Ani Jedy sa napatigil sa paglalakad naman na si Emmet. Hindi ko nobya yun. Matigas niyang wika na kinatawa ng babae. Sabi na nga ba kaya nga nagtaka ko nung sinabi niyang nobyo ka raw niya. Ninuso ka kaya niya sa akin kanina paglagpas mo sa karinderya. Ani Jedy pa. Pinaliwanag ni Emmet ang lahat habang naglalakad sila. Di kung gano'n naghahanap ka ng mauupahan. Dun sa amin maraming wanted boarders. Try mong maglakad-lakad ron. Ani Jedy na sinang-ayon na naman ni Emmet. Nasa pinaka-gate na sila ng magkakatabing apartment nang makiusap si Jedy na ituloy na lang sa pangalawang pinto ang ulam na dala niya. Sasaglit siya sa groceryang malapit. Sinabi nitong Micaela ang pangalan ng magbubukas kasing edad niya. Sa hanay ng apartment, may ilang kwartong bakante na maaari niyang silipin kung sakali. Hindi rin naman gaanong mahal. Dahil hindi naman nagmamadali at malapit rin naman sa pakay, pumayag si Emmet na siya na ang magdala ng ulam sa apartment nila Micaela. Sige, bigyan mo ako ng matinong dahilan kung bakit ayaw mong sumama pabalik sa atin at ikasal kay Albert. Anang mama ni Micaela na otomatikong humawak sa batok nito. Tila ba hinilot-hilot iyon. Kinabahan si Micaela ngunit hindi. Bahala na. Ayaw niyang makasal sa bisugong ito. Kasi mama, may boyfriend na ako. Nagli-live-in na kami. Nakuyom ni Micaela ang mga kamao. Ito ang unang beses niyang tumanggi sa ina, kaya abot-abot ang kabog ng kanyang dibdib. Alam niyang hindi bibili ng kanyang mama ang dahilan na ayaw niyang magpakasal dahil ayaw nga niya talaga. Kailangan may komplikasyon. Kailangan mabigat ang dahilan. Dahilang makakapagbabago ng pagtingin ni Albert sa kanya. Napasandal sa malambot na sopa si Aling Glenda. Hindi makahuma sa tila bombang pinakawalan ng nag-iisang anak. Bakit wala siya ngayon dito? Nakakunot noong wika naman ni Albert. Kasi nga, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mama. Mahina niyang pakli sa napayokong lalaki. Maria Micaela de los Santos. Bulong ni Aling Glenda na napapapikit. Ang pagkakahawak nito sa batok ay tinanggal. Ilang buntong hininga ang pinakawalan. Ma, patawarin niyo ako. Hindi ko lang kasi... Naputol ang sasabihin niya nang dumilat ang kanyang ina kasabay ng pagkatok ng pinto. Si Jedy na marahil iyon dala ang mga ulam na pinasadyang ipaluto kila Aling Pilomena. Magalang siyang nagpaalam at tumalikod sa naiiling na ina. Ngunit bago pa niya buksan ang pinto, nagsalita ito. Iharap mo ang magaling na lalaking yan ngayon din bago ako atakihin dito, Maria Micaela. Nanggigigil na pahabol nito sa napabuntong hiningang dalaga.
Maigi na lamang at nakatalikod na siya sapagkat hindi nakita ng dalawang bisita ang panlalabo ng kanyang mga mata. Nang buksan niya ang pinto, ang nakangiting binata na may dala ng 2 kardero ang bumuglaw sa naluluhang dalaga. Saglit silang nagkatitigan. Sabi ni Jedy, susunod na lang daw siya. May bibilin siya sa grocery. Anito na tila nabaghan sa magandang dalagang nasilayan sapagkat tila ito iiyak na hindi niya malaman. Tumango-tango si Micaela, akmang kukuhain sa bisig ng lalaki ang 2 kaldero na dala nito. Yan ba ang magaling mong katipan? Iharap mo dito, papasukin mo! Utos ng galit na boses ng matanda mula sa loob. Tila natigilan si Micaela bago tuwid na pinagmasdan ang lalaking sa kanya pa rin napatitig. Maria Micaela! Tawag pasigaw pa ng matanda sa loob. Napalayo ng konti ang lalaki nang ilapit ni Micaela ang mukha sa kanya. Napapikit siya nang maamoy ang samyong gatas nitong hininga. May asawa ka ba? Bulong ni Micaela sa nailing na lalaki. Napadilat ito. Nagtaka. Girlfriend meron ka pa? Tanong muli ni Micaela. Iling muli ang sinagot ng kausap. Please sakyan mo lahat ng sasabihin ko, please. Papayaran kita kahit ano, Hindi na natapos ng dalaga ang sasabihin sapagkat muling tumawag pagalit ang matanda mula sa loob. Hindi maintindihan ng lalaki kung anong emosyon ang umalipin sa kanya sapagkat napatango na lang siya ng sunod-sunod. Magsasalita sana ngunit hinatak na siya ng dalaga sa loob ng apartment. Napalunok si Emmet. Hawak pa rin niya ang 2 kaldero habang nakatayo sa harapan ng isang lalaking tingin niya ay matanda pa sa kanila ng babaeng humatak sa kanya sa loob. Natapon ang mata niya sa babaeng namumula ang mukha sa galit. Napatingin siya saglit sa magandang dalagang humatak sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. May hawig ito at ang matandang babae. Magnanay marahil. Mama Muling hindi natuloy ng babae ang sasabihin dahil umapila muli ang nanay nito. Ipakilala mo ang sarili mo sa akin, lalaki. Madiin, ngunit may galit pa ring wika nito na nakatingin kay Emmet. Emmet po, tipid niyang sagot. May sasabihin sana ang matanda ngunit inunahan ito ng dalagang katabi niya. 5 months na kaming nagsasama ni Emmet, mama. Anito, nakinatingin niya agad sa dalaga.